tanan sa pagdayon kung musimba karong adlaw. Amen. Praise kitang tanan mga igsoon nagmadaogon ta kay gipili nato ang pagsimba sa tong buhi nga Dios. O karon pong kabuntaga dili nato tugutan ang matag usa, dili nato mahimamat no. Ug natay mga kaigsuonan nga dugay-dugay nato makita. So atong i-welcome ang matag usa mga igsoon, atong ipabati ang matag pahiyom sa matag usa ug atong imamaton mga igsoon. Atong doolon sa mga bangko. Mga anak sa Diyos Welcome tang tanan diri mga igsoon. Pamalipayon sa imong panagwan, pumasanagon kayo sa kanunay. Atong ipabati atong panagigugmay mga igsoon. Diyos makalipan. Kumusta ang tanan? O kumusta pagkagsakuhin ka lang? Salamat Lord. Nalabihan kayo ng kumawas. Nakadugay sa panahon na wala ta nakakita. O kumusta pagkagsakuhin ka lang? Nalabihan kayo ng kung lipayan. Usarag yun kita sa lawas ni Kristo. Once again mga igsoon. Pagkaanindot ni Nindot kayo ang kabuntagon mga igsoon no. Kay nata karon nagkakalusa. Mga anak sa Diyos nagkakasadya. Pamalipayon sa imong panagway, pumasanagon kayo sa kanunay. Ang himaya kayo sa Diyos makalipan. Pwede ba gunitan ang kamot sa atong tapat mga igsoon? Kumusta Gunitan na to ang kamot sa atong tapat. nilabihan kayo ng pumingawas. Nakadugay sa panahon na wala ta nagkakita. O kumusta pagkagsakoy ka lang? Nilabihan kayo ng kung lipayan. Usarag yun kita sa lawas ni Kristo. O kumusta pagkagsakoy ka lang? Nilabihan kayo ng kung mingawas. Nakadugay sa panahon na wala na nakakita. O kumusta pagkagsakoy ka lang? Nilabihan kayo ng kung lipayan. Usarag yun kita sa lawas ni Kristo. Usarag yun kita sa lawas ni Kristo. Usarag yun kita sa lawas ni Kristo. Sige, makampo ta. Amahan naman langit nun, Diyos, Ginoo, salamat kay Ginoo nini kabuntagon. Lord, salamat sa oras nga imong gigahin para kanamo, Lord. Nga kining oras pod, Lord, amo kining igahin diya kanimo karong adlaw karong buntaga o Ginoong Hesus. Salamat, Lord, sa proteksyon sa pag-anhin namo diri ning simbahan, Ginoo, ikaw ang Dios kanunay nagahatag ka namog proteksyon sa dalan, Lord, nga mo pagagian. Lord, salamat sa imong pagkamaayo. Ingon man Ginoong Hesus sa mag-share sa imong pulong. Ikaw magadihog kaniya, ikaw maghatag kaniya dugang kaalam Ginoong Hesus sa kanang among madungog nga pulong Ginoo. Salamat Lord kana mangani maghatag mangani namo nagpagtulunan og giya og panghimangno sa mong kinabuhi Ginoong Hesus. Salamat Lord imo ko nagipaabot ri kanamo Lord. Salamat Lord sa imong pagkamayo. Kintanan Lord among ibalik diya kanimo ang dugi maya sa pangalan ni Ginoong Kristo. Amen. Amen. Praise God. Once again, atong palakpakan, atong buhay nga Diyos. Kanang kusog na pakpak na igsoon. Kanang pakpak na na-energy. Kanang pakpak na excited para magpasalamat sa atong buhay nga Diyos. God is good. All the time. And all the time. God is good. Praise God, mga igsoon. Once again, maayong buntag, PIL family. Maayong buntag. Ato man nang ipakita ang atong perfect nga smile karong kabuntaga sa tong tapad ug sa tong likod. Tungod kay niata karon ning simba no, ang uban karon nangaligo, baton niya inig panguli, mga ligo po ta mga igsoon. Sa ato ta sa tubod. By the way mga igsoon karong kabuntagan nagmadaogon ta no tungod kay niata karon gipili gyud nato nga mosimba no. Pwede man unta ta mulaag
mupahulay matulog bat karon naata tungod kay gusto ta nga mudayeg magpasalamat tungod kay today is a Sunday of resurrection mga igsoon. Atong remember ang gugma ni Lord kaya kita nahigugma sa tungboy nga Dios. Kaya ato siyang sayawan, atong daygon ang Dios nga manluluwas mga igsoon. Kaya kung malipayon ka karong kabuntaga mudayeg sayawan ni mga atong buhay nga Dios. Amen. Ang tanang anak sa Dios mudayeg mga igsoon. Kitang tanan mo simba, kitang tanan mo dayi, kitang tanan mo lukso, kitang tanan mo sayaw, kitang tanan mo
blessings, Lord, over sa kumakinabuhi. Maglipay ta mga igsoon. Ato ipakita ang matamis kay smile para malayig. Yes, Lord. Yan lang ang maglipay ta, magpasalamat sa Salamat, Lord. kinabuhi nga na ang kunta. Gikan kaniya. Yan lang ang simbahon siya sa tibuok kasing-kasing kusog ug una-una. Di mayaon siya. Ang Diyos na way pagkabalin ang gugma. Walay pagpamahal, ug man niya nagpapilit. Walay pagluban ang iyang pagtagal. Walay pagkamalin, ug man niya nagpapilit. Walay pagluban ang iyang pagtagal. Maluluwas ka, malalaban pa. Di pa nalipod ka sa tanan mo. Hindi gugma. Maluluwas ka, malalaban pa. Di pa nalipod ka sa tanan mo. Hindi gugma. Ayan lang ang Maglipay ta mga igsoon. Ato ipakita nga malipayon sa karong kabuntaga. Pinagi sa pagdayig. Mayawi si Lord. Ikan kaniya. Kung ikaw nakadawat o kaluwasan ni Lord, imo gyud siyang dahigon. Mayaon siya. Walay pagkapalit, manya nagpapilit. Walay pagluban ang iyang pagtagal. Walay pagkapalit, manya nagpapilit. Walay pagluban ang iyang pagtagal. Maluluwas ka, malalaban pa. Di pa nalipod ka sa tanan mo. Hindi gugma. Maluluwas ka, malalaban pa. Di pa nalipod ka sa tanan mo. Hindi gugma. Hallelujah! Dalayon ka na Diyos. Salamat sa kaluwasan o Diyos. Dalayon ka. Salamat sa Diyos, my Lord. Wala may sama nga Diyos. Maayo ka sa pananugan. Hallelujah! Hallelujah! Dalayon ka nga Diyos. Karong gabuntaga mo igsoon. Atong i-remember ang pagkamaayo ni Lord. Kung atong kaugalingon ba pangutanon kung maayo ba ang Dios? Siyempre mga igsoon, wa pa lang tamatao, maayo na gyud kayo ang Ginoo. Kaya walay rason nga dili nato siya daygon, walay rason nga dili iisa atong kamot. Tungod kay takos angayan ang balaang Dios atong mga pagsimba. Because today atong gi-remember ang yang dakong gugma. Kaya atong pamalandungan kung unsa gibuhat sa cross ni Lord tungod kay sayang gugma sa tuwa. Kaya ato lang siyang balasan sa itong mga pagdayig, mga pagsimba. Tungod kay ang Ginoo matinudanon. Ang Dios mapasayloon. Ang Dios mahigugmaon mga igsoon. For how many times siguro ta mapelta. But ang Ginoo is still padayon nga nahigugma sa tuwa. Kaya karong kabuntaga atong awitan si Lord sa mapaubsanon nga kasing-kasing tungod kay wala gyud tay mahimo mga igsuon kung wala ang Dios sa atong kinabuhi. Siya atong kusog, siya atong gininhawa, siya ang tanan para kanato. Hallelujah. Ang Dios nga dili mausab, ang Dios nga matinudanon,
ang Dios nga dili magpasagad siyang mga anak. Mapaninggaon nga Dios. Salamat kayo, Lord. Amo kang daygon pasalamatan. Salamat kayo sa imong gibuhat kanamo, Dios. Dili ka bayaran, Lord. At Lord, pinagi sa mga pagdaig, pagpasalamat. Mahimuot ka karong kabuntagaw, Dios. Focus ta mga igsoon. Ang cross sa Kalbaryo, ang handumanan sa dako, nga gugma mo, ipasan mong tanan, akong sala kapakyasa. Pamalandungi ang lirik sa kanta, maigsuwa. Nagmadaugon ka, kay gibayran mo ako, gawas mo na, kamatayon way gahom, ang iyan kang simbaho. Once again, ang cross sa Kalbaryo, ang handumanan sa dako, nga gugma mo, ipasan mong tanan, akong sala kapakyasan. Nagmadaugon ka, kay gibayran mo ako, gawas nun na, kamatayon way gahom, mangayan ka, Lord. Mangayan kang simbaho. Akong ihangyo ang tanan sa pagpataas sa kamot. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Tingog ako nga masuod kanimo, buhi ang kasing-kasing ko. Hallelujah, pagkamayo mo, Diyos. Ang cross sa Kalbaryo, ang handumanan sa dako, nga gugma mo, ipasan mong tanan, akong sala kapakyasan. Nagmadaugon ka, kay gibayran mo ako, gawas nun na, kamatayon way gahom, ang iyan kang simbahon. Pagkatahong sa
Pagkapuno sa grasya. Come on, people of God. Let's give to Jesus the praise, the honor, the glory that He deserves. Hallelujah. Mayo ka, mahigupang ka. Salamat, Lord, sa kinabuhi. Salamat sa pagigugma. O Diyos, takus. O Diyos, kakamtanan. Nalayon ka. Mahigupang ka. Hallelujah. Yes, Lord, salamat kay God. Salamat, Lord. Salamat sa imong dakong gugma. Salamat, Lord, nga Ikaw ang Diyos nga buhi. Ikaw ang Diyos nga napanaw pag-usap. Ang kamatayon walay kahom sa imo. Imong gipildi, Lord. Salamat kayo. Kami, Lord, na imong nagpadaugon tungod sa imo. Salamat kay God. Lord, paday na mo giila. Nga wala dyan may mahimo, Diyos, kung wala ka. Lord, we are nothing without you. Lord, we continually humble down ourselves. And Lord, oh God, padayon dyan ka na mo gitugutan, Lord. Karon nga kabuntagon, nga mamuhat, Lord, sa among matag sa tagsa kinabuhi. Lord, continually look at us with your mercy and love. And Lord, forgive us for all our sins and trespasses, Lord. Let it be, O God. Ikaw po ang Diyos, Ginoo, padayon sad. Mamuhat karon nga kabuntagon. I pray, God, that every person that's here in this worship hall, dili, Lord, mugawas aning lugar nga maurag gihapon. But Lord, tangtangon nimo ang tanang mga kabugaton. Lord, tangtanga ang tanang mga kasakit. And all those things, God, that's hindering us from giving to you the best worship and service. Lord, I pray, karon nga kabuntagon, as your presence is here with us, move in every hearts, God. Mamuhat ka sa matag kasing-kasing, makikstorya ka sa matag kaanakan ni mo, Lord, nga nadiri. Let it be, Lord, nga mo mga hunaw nagkasing-kasing maging focus sa pulong na imo ipaabot sa amo. Lord, I am just your instrument. Ikaw po ang sentro sa among panimbahan karon. Move as you wish, O God. Let it be, Lord, nga ang bawat isa ay maging uhaw gid, Lord, sa imuha, sa imong pulong. And Lord, karon nga takna pagapunon nimo, God, sa imong presensya, sa imong gamhanan nga pulong yun, Lord. Salamat kay God. Tanan glory, tanan honor sa imo lamang. Sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen and amen. Good morning, my JL Tanggong family. Good morning! Before ta mo lingkod, tingnan mo tapat, mayong buntag. Pakita imong tamis nga pahiyom. Praise God. Alang sa mga bata po, natay Children's Church sa Picas. So you can go to the next room para po kamo din ay makatambong. And napo po yung mga bakanting lingkuranan sa atubangan, no? Praise the Lord. Nalipay bata, nga nata diri karon. Oy, mura gamay ray nalipay ay, nga naa sila. Again, nalipay bata, nga nata diri karon. Amen. Praise God. So, karon po ay parte sa Semana Santa or sa ganyan sa Bisaya ni. Mahal na adlaw, no, mo na ito sa Bisaya. Holy Week, no, Holy Week. And this Sunday, sa gayton tawag karon, Domingo sa Pagkabanhaw or Resurrection Sunday. Before po ko mo adto sa main message po nato, tuguti lamang ko po nga i-welcome ang tanan. Blessed Sunday po sa tanan nga nadiri karon. Welcome. Ako po di ay si Kent Mendoza, the church pastor po of Jesus is Lord Church Tangub City.
And in behalf po sa ato ang spiritual director and president nga si Bishop Brother Eddie, I would like to welcome you all po sa ato ang worship and healing service. This is our second service for today. Ganiha po naatay 7:30 a.m. nga service. And welcome din po. Napa po tayo mga first time na kita, nakauman. Gatekeeping. So welcome sa tanan, no? And welcome din po sa tanan nga nagduyog sa ato online. Ang Diyos po ay kaya kayo, no? Mamuhat asa dapit sa aning kalibutan, no? So long as paabot sa pulong or sa video, no? Nga inyong gilantap. So ang atong nasudlan nga simbahan is the Jesus is Lord Church Worldwide. Diri po sa Tangub City, a non-sectarian, full gospel, Bible-based, Christ-centered Christian church. Atong simbahan po ay dili lang diri sa Tangub, but we are in more than in almost all provinces in the Philippines, na po yung JIL or Jesus is Lord Church, and in 77 countries all over the world. So again, welcome sa ato ang worship and healing service this Resurrection Sunday. And to start our message, I would like to request each one, no, please open po ang atong mga Biblia sa Mateo chapter 28 verse 1 to 6. Diri po nato pagakwaon ang atong mensahe karon po nga kabuntagon. And ingon po diri, sugdan po nato sa verse 1. So ingon po sa verse 1, sige po, naapod ko giandam nga Cebuano translation. Diri po, you can just turn in the screen, no, or pwede gyapon nga ablihan nimo Bible kay basin gusto ka nga markahan nimo, no, para sa message karon. So ingon po diri, akong basahan po para sa tanan. Kadlawon pa sa Domingo, human sa adlaw nga igpapahulay. So, unsa gini adlaw? Ato lang iklaro. Unsa adlaw gani daw? Domingo. Sa English po, first day of the week. Unsay unang adlaw sa semana? Sunday. So tama, Domingo, di ba? So, human sa adlaw pagpahulay. So, Sabado man ang adlaw pagpahulay. So, miadto si Maria nga taga Magdala or Mary Magdalene o ang usa pa ka Maria dito sa lubnganan. So, muduaw sila po, no? Kasi si Jesus na human kalansang, namatay na po siya ani. Before ani day kay naamay nahitabo diri ani nga story. So, ingon pa diha, unya kalit nga milinog. So kalit daw ning linog og kusog kay ang anghel sa Ginoo gikan sa langit mipaligid. Unsa gipaligid? Sa bato nga nakatabon sa lubnganan ug unya gilingkuran niya kini. So again, ang story mosulod na moduaw unta si Mary Magdalene og si isa ka Mary, pero ning kalit daw og linog kusog. Tas ang bato nga ning tabon sa lubnganan naunsa naable, no, napadaplin, and then gilingkuran dayon og anghel, no. And then verse 3, unsay gingon diha? Ang iyang panagway labihan ka sulaw. So ang anghel daw perti ka hayag sulaw kaayo sama sa kilat. So hayag kaayo, no, puti kaayo. Og ang iyang bisti puti gayud kaayo. Ang mga tigbalantay kay naamay gi-assign, no, nga para mo bantay kay basin kuno daw kawato ng lawas na matinood daw tong giingon. So gibutangan magbalantay sa mga gipabutangan sa mga Pariseo. Pero yung mga nagbalantay nga nagbantay, unsay nahitabo nila? Nangurog sa grabe, no. Kung sa kuan pa sundalo biyan mga army biyan pero unsay nahitabo nila? Nahadlok, nangurog pagani, no? Og nawad-an og panimuot. Sa English pa, mura na daw sila dead men, patay, no? Pero sa Bisaya, nawad-an na sila panimuot, no? And then verse 5, sige ingon sa sunod, ingon diya, miingon ang anghel ngadto sa mga babayi. Ayaw kamo kahadlok, do not be afraid. Nahibalo ako kung nganong may anhi kamo dinhi. No, ako ka nasayod ko or ingon ang anghel kabalo ko nganong naa mo. Gusto ninyong tan-awon si Jesus ang gilansang sa cross
wala na siya dinhi. Again, balik ko na ako. Unsa giingon sa anghel, wala na siya dinhi. Tungod kay nabanhaw na siya sumala sa iyang giingon kaninyo. Dali ka mo dinhi, tan-aw ninyo ang gibutangan kaniya. God bless po the reading of His Word. Buo po ni ang verse po, karon natong adlaw. And again, akong giingon, we are on our Resurrection Sunday. No? Adlaw sa pagkabanhaw. No? Of course, kabaluta, dili na po kinahanglan permi mamatay si Ginoong Hesus. Naa po tayo Holy Week ang purpose para ato pong i-remember ang dakong sakripisyo ni Ginoong Hesus para sa ato. Ingon na sa Hebrews, once and for all. Sa Bisaya at sa Bisaya na. Sa kausara gyud, wala na ilain pa si Ginoong Hesus na matay ra gyud para nato og dili na kinahanglan balikon pa. Kaya po kung imong sundo na medyo dakong insulto sa Ginoo kung muawat-awat ta. Kay niingon na gani sa Biblia nga sa kausara og wala na ilain. Og isara pod ang angayan nga muagi ato si Ginoong Hesus ra nga walay sala. No, dili na kinahanglang magpenitensya nga naman. Gibayran na sa Ginoo ang silot sa atong mga sala. Giklaro po nato na karon. So once and for all, dili na balik-balikon. Kay kung balik-balikon, murag atong gipakawalay bili ang gihimo ni Ginoong Hesus. Pero ato lang gidomdom. No, ini mo tapad, ato lang gidomdom. No, atong ginomdoman. Dili po pwedeng ato lang pong palabyon, no? Urabag, wala na tay utang. Kabuton. Kabaluta, maigsoon, kung wala po to gibuhat ni Jesus, kita po ay nagpadayon lamang yun sa dalan paingon sa kalaglagan. No? So kung wala ta giluwas sa Ginoong Hesus, kita ra ba, ingon sa Biblia, nakasala, ang bunga sa sala ra ba, kamatayon. Pero salamat sa gibuhat ni Jesus sa cross, no? Unsay gibuhat, gisakit, gilansang, namatay, unsay ikatulo ka adlaw na unsa siya nabanhaw para to sa ato. Now, while gabasa ta maigsoon, ako'y pipila ka na bantayan, no? Una, ang verse po nagpaabot nga ang adlaw nga nabanhaw si Ginoong Hesus, unsang adlaw? Sunday. So, wa pa mo kabantay nga naanad na tanong ang simbahan nga magtigom og Sunday. Reminder nga Sunday na banhaw po si Ginoong Hesus. So, every time, bitaw, anong mag-worship man ta, Pastor? Grabe, ganyan, bibo kay ta, no? Ambot lang, bibo ba mo? Pero nakita na ako, dili sa grabe, enjoy kay ta, nagdaig sa Ginoo. Of course, takos lang. Deserve lang sa Ginoo nga daigo ni Nana. Ano man, kay giluwas ta niya. Isip pasalamat. No, we celebrated God's goodness. And gawas pa niya na nga Domingo ni naanad na ta magsimba og Domingo, no? Og kabalo ko gibasa po ni Bobors ganiya sa first service. Even ang mag-offering gikolekta matag unang adlaw sa semana. Ngano man kaha kay naanad na sila magtigom kada Domingo. Lisod po, saan mapagpanguliktag wala. Sige lang kayo, sige. Una na ako sa Bobors noon. Ang ako lang gipakita nga, maski ng adlaw sa pagkabanhaw, Domingo, o karon kita nagsimba na punta atong gipasunod nga Domingo. Pero wala ko nag-ingon nga, namang yung mga tao nga, lahi ra gyud ang Domingo sa ubang adlaw. No, bisag unsa adlaw pwede gyud nato simbahon ang Ginoo, no? Naatol lang every Sunday wala tay trabaho. Tanay man tapad, na may trabaho? Wala, di ba? So, muning nagtigom ta, nagsimba ta. No, so, muna niya itong naandan eh. Ang trabaho na to kada semana, unumra, on the 7th day, or on the first day, on the first day of the week, magpahulay ta. So, ikaduhang na-observe na ako, duha ka babae po ang nadiya, si Mary Magdalene o ang isa ka Mary. Niadto sila sa lubnganan ni Ginoong Hesus, unsay lang gi-expect nga makakita sila sa lawas. Tama po ba, dili? Kasi gilubong man dito. So, unsay lang gi-expect nga naara si Ginoong Hesus dito naghigda po. Di po ba, kita po pag ayaw ng bagong mamatay. Kato lang experience nato sa una.
Sa una na lang, ayaw na lang sa nang bago. Kay di taganahan nga, na, mawalaan tag mahal kinabuhi. Sa una, before, di, namang gito yung mga ninuno, mga lolo, lola, or kinsa magani na nga, ning panaw na, di po ba, pag muduaw ta sa menteryo, nabay mausab, pag humaglubong, or nanagid siya diha perme. Diha na di ba, boards? Laag mo daw may boards dito sa price. Kaya namin yung lolo dito. Napod akong lola dito. Oh, di ba? Pag duaw niyan, duaw na mo, no? Amo lang pong giduaw sa kay mag-practice, mag-drive. Dito mo na may mong practice sana dahil sa price dahil. Ay, man, dito kay walay kuan walay sugat. Makaligis kag kanding dito, inay lang yun. So, balikta, di ba? Of course, ang expectation nila, ang body ni Jesus, naragyan dito. No, sama kita, pag muduot ang sementeryo, naragyapon po dato mamas kinabuhi dito. No? Or nara ilang lawas rather, dili kay naara sila. Of course, nahuman naman gid ang kinabuhi, ay ilang kalag, naabot na sa lugar nga gihukman sa Ginoo. And ang ilang lawas, of course, yung ang Bible, pag mamatay ang tao, ang lawas, mabalik ra sa yuta, no? So, ingon ana. So, number 3, unsa pa'y na-observe nako, instead, no, imbis nga patayng lawas ang makita nila, unsa may nakita nila, gigreet sila ang anghel. Nakasulay na mo na, nag-antong minteryo, tapos gigreet mo ang anghel. Ganahan mo? No? And of course, kay gigreet sila ang anghel, na-shock sila, no? And they receive a shocking message. Na-shock na sila, kaya nakita sila ang anghel, naapag yung mensahe nga nakashock sa ilaha. Unsa may mensahe, giignan sila sa anghel. Mga babae, wala na siya diri. Nabanhaw na siya. Allah, pagka-lovely, no? Kabalo ba mo nga kana nga verse? Diha po ta. Mumpunay pruweba nga sakto nga atong gihimo. Kay kung wala na banaw si Jesus, pareho ra day siya sa ubang mga leader sa mga simbahan nga patay ra pud gyapon. Pero ang atong Ginoo nga gisimba gilagaran na banhaw ug kabaluta, kita pod mosunod puhon, no? Depende na lang kung mamatay pa man gani ang lawas nato, wala pa siya ning balik, then of course gikan suminatay kan sa Bible, di ba, mabanhaw, una mabanhaw daw ang katong patay na, o katong buhi pa, sakmiton daw sa Ginoo diri sa yuta. O mag-reunion na ta dito sa langit. Pagkalabli, no? Wala na yung mahal nga gasolina dito. So, ikaw pat nga observation. So, again, gusto lang po na ako emphasize, nakabalo ba mo, before ni nahitabo, ang mga disciple ni Jesus, naapa sila sa kasubo. Di po ba pag mamatay ang tao nga atong amigo o higala, di ba po, unsay una buhaton? Ay, unang buhat, sa yupas, pangutanay. Unsay mahitabo? Di po ba, sa ato nga time, bijilan pa man, no, pila ka adlaw. Buta na to, estimate lang, 1 week, no? 1 week. So, unsay buhaton na ng 1 week? Masubo, maging panahon ni siya nga mag-uulanon, no? Kami po personally, especially this week, bago lang po namo po na lubong amo ang uncle. So, relate po ko aning giingon sa Bible nga sila Mary Magdalene, dili siguro kayo sila happy at the time. Pag adto nila dito sa kuan, sige pa siguro sila ana na siguro sila, abi na kog mo na to'y manluluwas. Namatay man. So, pero grabe na ang tatog milagro. Mura raman po dahil siyang propeta. Anak siguro sa ba, no? Umbang una-una. But, bisan tuod nga, after pa ito nahitabo, ang pagkabanaw ni Jesus, mo ito'y naging marka para magkaroon ng turning point ang maayong balita mahitungod sa Ginoo. No? Kaya nga naman, of course, nalipay ta, naabot si Jesus. Si Jesus po ay bisag way sala. No, nito ta ato time, nito sila ato time, wala isala si Jesus. Siya ay prophet, siya ay gikan sa amahan, ay manituana. And gidawat niya ang silot sumasala, namatay siya asa. Namatay siya sa cross.
Kabalo ba mo ang cross kay karon design naman no. Patato, cross pasot og kwintas. Pero sa Israel ba sa unang panahon o sa Romans, mo biya na ang capital punishment. May gani no sa time ni Jesus dili electric chair. Diba? Kay kung electric chair, basig electric chair ang itong logo. No? So, at the time ni Jesus, ang capital punishment, meaning ang pinakasilot sa pinakadagkog mga sala, unsay buhaton? Ilansang sa cross. So, ilan itong nakita, gilansang si Jesus sa cross. Unya, ibutang man ang sala sa babaw, di ba? Sa babaw sa iyaha, paglansa, ibutang ang sala sa babaw. Wala man sila yung sala makita. Unsa lang gibutang? Hari sa mga Hudyo, King of the Jews. Dili Jews nga tangha. Hudyo. So ingon na. And then pagka Friday, Good Friday sa ato naron. Wako na sa 3 p.m. Si Jesus po ni ginawa sa iyang last. Pero before siya ni ginawa, ingon siya, it is finished. Nahuman na ang ipatrabaho. And then pag ginawa niya na unsa man, siya po ay namatay. Pero kabalo mo, kung kita to, kung tao lang to, makaingon ta, namay pwede makaawat ato, di ba? Namay pwede magpabunal. Naay pwedeng magpalansang. Naay pwedeng magpahike sa cross 2 kilometers para iadto dito sa lugar diyan asa siya gilansang. Pero kabalo mo, unsay dili mahimo sa tao ato? Katong after 3 days. Mabanhaw. Kaya po nausab ang dagan sa kinabuhi sa diyang nahitabo to. Kay dagan pwedeng mag-awat-awat. Pero wala gyud nakaawat. Inighuman sa nagkutulo ka adlaw. Nabanhaw. Diba? Maskin tong kauban ni Jesus sa cross. Kung sa yung mga kauban, mga kawatan man to, no? Sa wala o sa too. May gani itong isa kay nag-usab ang kasing-kasing. ning tuo kay Ginoong Hesus, giigna niya Ginoong Hesus, hinumdumi ba ako? No, anak siya sa iyang kauban, ikaw, kita, sakto lang ang gilansang ta kay nakasala ta. Pero kani, di ba? So ning tuo siya. So sa'yo na itabo. Ano itabo po, ingon giigna siya sa Ginoo. Karon dayon, kuyog ta sa paraiso. In other words, wala na to'y time magpabunyag. Wala na tayo mabuhat og maayo. Napabay tayo mabuhat og maayo itong gadupa na wala na. Ang iyang gibuhat, usa to ka proof nga kung mabutan day tas itong pagtuo sa Ginoo, diya dahil luwas tayo ta. Diba? Yung tao nga gilansang kauban ni Ginoong Hesus. Giignan siya karon dayon, kuyog ta dito sa paraiso. So ingon na, kaya kung ikaw ning to ka kay Jesus, ayaw buhi. Na yung tapad, ayaw buhi. Padayon lang sa pagtuo. No, so kaya po next time kay Jade, no, kay Resurrection Sunday man gusto ko mag-preach ani. The resurrection is not just an event. Dili lang ni nga event karon na iniguman nato karon mga ligo daw. Di ba? Ready na mo ang mga kuan pastor gamit, no? Diretso na mi. No, it is not just an event. But unsa daw? It is the foundation of Christian faith. Kung wala na banhaw si Ginoong Hesus, kawang atong gibuhat karon. Kay pareho raman day siya sa ubang mga religious leaders nga naara gyapon sa lubnganan. Dagang relihiyon sa kalibutan, dagang mga nagsugod og relihiyon, pero sila po pagkamatay nagpabilin paghihapong matay hantod karon. Pero ang Diyos katong gisimba, dili lang gisulat diri sa Bible na ay nakakita ni Ginoong Hesus. Even ang Diyos na langit nagpadalag anghel para imantala nga wala nagpabilin sa Ginoong Hesus sa minatay kundi nabanhaw siya. Muto ba mo ana? Amen. O magamay mo to. Muto ba? Amen? Amen. Kaya po kung di mo muto, istoryahan ta mo Pastor Maui. Si Pastor Maui o si Pastor at si Nanay Giging, kong mama, wala ko kaadtog Israel. Pero sila po, sila yung privilege, nakalaag sila dito. No, di ba? Kulba kayo, no? Ganong kulba man, no? Kulba siguro kayo ba? Kaya nagpila na mo. Musulod na musulubngana ni Jesus. Kulba kayo nga, no? What if makita kong lawas? Umayon, sayang akong gituuhan, no?
Pero ingon sila, mga magpapa, pagsulod daw nila dito, wala gid daw tao. But pasabot, namatay si Jesus, pero human sa to kala, ikatulo ka adlaw, nabanhaw yun siya. Amen po? Amen. So kaya naman po, kung masabtan nato ni nga blessings sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesus, mabag-o atong hunahuna ug mabago atong mga kinabuhi. Now, dili lang sabton, pati na ikinabuhi. No? Kung ato ikinabuhi ni, this will not just make us a better person, but a totally new person. Mao nang kanong buntaga maigsoon, before ko muhuman, tagaan po tamo og 5 ka panalangin mahitungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesus. 5 resurrection blessings of our Lord Jesus Christ. So ato siyang sugdan. So to start our message, ang title po ni ini is, saan na to? 1, 2, 3, go. Sana all Resurrection Sunday. Gano man na, no? Mo tanas ano sana all lagi pastor, no? Medyo gusto lagi ka magpa-atras sa imong edad pastor, no? Oh, sige lang god, no? Sa Bisaya na noon. Sa English po, ang sana all is I wish me too. English ha. Ganiya bitaw sa first service. Ingon ko English pero Bisaya na ako. Sa Bisaya, unta tanan, no? Sa English, I wish all of no kita po tanan or all of us will experience. Sa Bisaya, unta tanan. No ang pangutana pastor nganong sana all Resurrection Sunday. No? Again, before ko mo adto sa pinaka-message, tugutin lang ko makigstorya. Tungod sa dili masabtan nga rason, daghang mga tao, murag nabuhi, nga pirmi, Good Friday. Kabalo pa mo ng Good Friday? Unsay nahitabo sa Good Friday? Namatay daw, mo na ang time daw nga namatay si Ginoong Jesus. So, but pasabot, daghang mga Kristohanon, feel nila, o daghang mga tao, feel nila, murag patay ang Ginoo pirmi. Walay mahimo sa ilang kinabuhi, sa ilang sitwasyon. Ang uban naman, mura po pirmi na ara sa Black Saturday. Kung saman, pastor, pirmi guol. Check na yung tapad. Pirmi, murag way paglaom. Pirmi pildi sa kinabuhi. And kung pautan, taganahan bata nga, inaana ta everyday. Pildero. Of course, di taganana. So kaya naman, para adlaw-adlaw nato makinabuhi ang Resurrection Sunday, nga unsa man nagrepresent sa kalipay, puno sa paglaom, madaugon, atong diskubrihon karon ang 5 ka panalangin mahitungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesus. Because ato pang gibasa, nabanhaw si Ginoong Jesus gikan sa minatay sa lubnganan. So, una nga panalangin, di nato langanon, kay sana all man day ni. Number 1, itong basahon, una nga panalangin, gihatag sa Diyos, sins forgiven. Tanan na itong mga sala, sa Bisaya ni, murag di man mo tuo ta? Ipasaylo, inay mo tapad, gipasaylo ang imong mga sala. Lami ano? Nakasulay na ba mo nakasala o guwan? Nakabangga? Ako po, sa akong pagka-driver, nakasulay na ko nakabangga. May gani, kay hinay. Nadala ra akong kwarta ba? Wala na naman ng pablatter. Ging na lang ako, gadali ko. At that time, pag mo to, ang time nga, maglubong mini Tita Medin. Wala, kumot na unsab to. Kung una-una, murag galutaw ba? No? Matay manggod. Wala ko ka-break dayon, yung break na rin siya. Petik yung iguan niya. Ay gani, wala na po na nga unsa. Ang iyarang single motor naman to, gunya ako ang sakyan ng drive Kia. Kaya kung naguba ng Kia, ba, ako'y rason na. Ako'y rason nga, ambot may gani na ilisa na ng headlight, pero ako'y rason na ito, nabuak to headlight. So, ingon ato po, unsa kabalo mo, pag makasalat na piting kulbaa. Tama, dili.
Pa kayo eh. Murag ka to bitaw nahitabo sa Dipolog. Adto mig Dipolog. O kwartaan mo punto nung nakabangga kaya sa sakyanan kuan man. Kanang pick up ba? Pick up ba to? Basta murag inaana to siya SUV. Kabalo mo sa gibanggaan. Ang iyang gibanggaan nagparking ra. Tagnaon sa nga model sa sakyanan. Ang iyang gibanggaan Tesla. Tesla car. Katong electric nga wala gyud nangilabot niya. Nagpanik. Anang mo sa tanan pag yung banggaan ka na pag yung mahal kayo. wala pag kuan. Wala pag yung nangilabot ba nara sa kilid. Gibanggaan. So you know what, pag makasala ta tingkol baa, walay kalinaw, di ba? Usahay, disturboon ta. Kaya ka na bitaw magbuhat di maayo, di ba? Walay kalinaw, no? Feel nila, murag pirmi na igasunod nga pulis. Murag inaana, bitaw, kay makulbaan man. So, pero kabalo mo maigsuon, bisan pag unsa sala ato nabuhat, balikta kay sa Ginoo man ni, no? Bisan pag unsa kadakong sala ato nabuhat sa Dios. Tungod sa gibuhat ni Ginoo Hesus sa cross, ang atong masala, una nga panalangin na pasaylo. Tinuod ka, pastor? Basahon na to. Sa gingon sa Roma 4:25. Sa Cebuano, gipatay ang atong Ginoong Hesus. Tungod sa atong mga sala. O gibanhaw. Salamat sa Ginoo, nabanhaw siya. Gibanaw siya aron pakamatarungon kita. Sa English po, He was delivered over because of our transgressions and was raised because of our justification. Ang atong Ginoong Hesus, nga walay sala, giako niya, giaswat niya ang tanang sala sa tibuok kalibutan. Sala sa una, sala nato karon, og sala sa umaabot, gipas-an ni Ginoong Hesus dito sa cross, og namatay siya para ni Ana. Kaya po, today, this Resurrection Sunday, usa ni kadakong reminder sa ato sa gibuhat ni Ginoong Hesus sa ato mga kinabuhi. Kung ikaw bitaw or ako bitaw, kasabot ta sa gibuhat ni Ginoong Hesus, walay lugar ang pagbangay-bangay o dili seryoso nga pagsunod sa Ginoo ug kasabot lang ka sa dakong sakripisyo ni Ginoong Hesus. Nganong nay mga tao nga seryoso kaayo sa pagsunod sa Ginoo, grabe ang ilang paghatag bili sa sakripisyo nga gibuhat ni Ginoong Hesus para nato. You know what? Bisan pag kita, bisan pag tagod, kung si Pastor Maway pa, bisan pa daw kunog ichap-chap ta, murag sisig, di pa daw takabayad sa tumasala. Unsaon man kuno pagbayad. Unsaon man kuno pagpasaylo. Unsaon man kuno paghinlo sa hugaw gamit ang hugaw. Pwede ba? Dili. Kaya po dako kay atong pasalamat nganuman ning abot si Ginoong Hesus og maoy ning bayad sa silot sa penalty sa atong masala pinaagi. Kabalo mo sa iyahang gigamit para ibayad? Dili 1 million, dili chiki. Dili crude oil. Kay mahal na ba kayo? Dili diesel. Kung sa gigamit sa Diyos para ibayad sa tumasala, iyang sariling kinabuhi. Kaya po, next slide Kuya Jade, ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, kay namatay man siya para sa tumasala, ang pagkabanhaw niya, resibo. Di ba pag mupalit ka, unsay pamatuod nga napalit na nimo ang imuhang gikuha sa grocery? Mo bitaw na, di ba, di takagawa sa guard kung wala, dili nimo ipakita sa friends, no, nga, na ay resibo. Pamatuod nga, imo na to. So, kita po, unsay pamatuod nga, gipasaylo na ta. Nabanhaw si Ginoong Jesus. So, ang pagkabanaw ni Jesus, mao ni atong resibo nga gipasaylo na ang atong mga sala.
Kaya unsay gingon sa Biblia, Kuya Jade? 1 Corinthians chapter 15 verse sorry, di na dash 15 then colon di na 15 verse 17. Chapter 15 verse 17. Unsay gingon diha? Kung wala mabanhaw si Kristo, ang inyong pagtuo walay kapuslanan. Kabalo ba mo nga kawang ra niya tong gibuhat kung wala na banhaw si Jesus? Simba-simba ta, paingon naman niya tanan sa impyerno. Kaya ikalipay. Kaya dalipay ko ganyan sa worship team, no? Sa second service. Kaya, joyous kayo ang worship. Nga naman, siguro nag-gets nila to kung pasabot nga. Dapat magmaya ta nga nabanaw si Jesus. Nga naman, ito mo ato tinuod ni tanan atong gibuhat. Ako naggingon ninyo, daghang mga religious leader. Daghang mga leader sa mga relihiyon nga nagpasiugda sa relihiyon pero hantod nga namatay og hantod karon patay ra gyapon. Pero atong Dios lahi, inay mo tapad lahi ang atong Ginoo. Ingna siya nabanhaw ang atong Ginoo. No, kaya po kung wala daw mabanaw si Kristo, ang atong pagtuo walay kapuslanan ug wala kamo mapasaylo sa inyong mga sala. Pero salamat sa Dios nga nabanhaw siya. No, praise God kay na banhaw si Ginoong Hesus sa minatay og tanan nato masala na pasaylo. And unsay promise sa Ginoo sa tanang naa sa iyaha to those who are in Christ. Unsay giyon sa Romans chapter 8 verse 1. Atong basahon kusog 1 2 3 go. Karon ang mga anaa kang Kristo Jesus dili na silutan sa Dios. Ngano gani untang silutan? Kay nakasalaang tao. Pero tungod kay giako ni Jesus ang silot sa atong masala, pinaagi ato dili nata silutan sa Dios. Sa Bisaya, sa lain pagpagasulti wala na tagikondinahan. Wala na tagikondem sa Ginoo. Tungod kay buhi sa Ginoong Hesus, gipasaylo na ta sa tanan nato mga sala ug dili na silutan og kondinahon. Wala na po tag-define sa atong mga kagahapon. Unsa man ganito a colorful atong kagahapon, nakaagi ba ta og hubog-hubog, di nakabalo mo uli, nakaagi ba ta og pang-adik-adik, adik sa droga, no, baligya tanan, nagguba atong kinabuhi, mo na atong past. Dili na ta daw defined ato. Dili na nato identity ang atong mga failures, ang atong mga kapakyasan, ang atong mga kapalpakan. Wala na tagi-define based sa atong worst mistakes. Nga hantod karon ginahunting ta, ginagamit sa kaaway para ingnon ka, hoy, alagad-alagad sa Ginoo, pitir palahubuga, tabian na ba kayo, simba-simba, anahon ta sa kaaway. Pero kabalo mo, wala imposible sa Ginoo. Kita na kong Jade noon. Luke 1:37. For with God. Memorize. Salamat Kuya Jade no. Maka-remember na ko na nga verse noon. For with God, nothing shall be impossible. Kita tanaw nato tong mga sala sa una, makaingon ta mo di naman ko dili naman siguro ko mapasaylo. Pero ingon ang Ginoo, for with God nothing shall be impossible. Ang pasaylo ta sa atong mga sala. Aha na ta gi-define sa Ginoo, gi-define na ta based sa iyang grasya. Giyatagan tag identity sa Ginoo bisag dili nato deserve. Identity nga maayo. Identity diha kay Ginoong Jesus. To give you an illustration, na sa kabata, ang usa ka bata po nakabuak siya og mahalon nga base sulod sa ilang balay. So you just imagine ang ilang balay, pati gining datuan nga pamilya kay namay time mo palit og mahal nga base. Samot na ron no kung karon pa ka mo palit og mahal nga base, ikaw na dato ni jud ka kay mahal na man gasolina. So yung bata nakabuak ana siguro to kataas nga base kana bang ma-display? Siguro nasangkilan, pagsangkil, para anay mong tapat, para ma-feel niya sangkilan siya. Sangkilan, tumba. Pagkasangkilan, kabalo man sa gibuhat sa bata, perti niyang hadlo ka igsuon. Nagtago siya og ning hilak.
And then, abi niya sa yung una-una, ala, kasukaan na jud ko ani. Kasukaan na jud ko ani sa kong papa. Pero kabalo mo, nay nindot na itabo. Bisag inato yang ang naitabo, nakakita di ang papa. Ang bamon sa gibuhat sa iyang papa, giduol siya. Sabi na ako, giduol siya pastor, dahil dila rayway labod. Wala po, giduol siya, gigakos, o giignan siya sa iyang papa, nga nak, sige na lang nak, mas bililhon pa man ka, kaysa sa mahalon nga base nga nabuak. Wow. Kabalo po mo, inana po ang Ginoo sa ato. Kaingon ta dako tagsala, pero mas dako ang gugma sa Ginoo sa ato mga kinabuhi. Imagine that, wala nakapugong imong sala para mo luwason ta sa Ginoo. Nakasulay na ba kaguna-una na? Imagine na, tanan nato mga sala, wag yun nakapugong para mo ingon ang Ginoo. Ay, cancel ang trip to earth. Wala kapugong imong tapad, wag yun kapugong. Wag yun kapugong, no? Kita tanan po, wala nakapugong ang atong masala para wala gidayon na sa Ginoo yang pagluwas. Gidayon sa Ginoo. Ingon ana ang Ginoo, usay abi nato, suko ang Ginoo nato. Pero ang tinuod ay gipangita ta sa Ginoo. Dili ayaw ko lain ang pagsabot ha nga. Ay, si Lord, ingon pastor, di ba? All-knowing. Anong makabalo si Lord? Asa ko. Ang punto ni Lord, galong ang Ginoo nimo. Miss ka sa Ginoo. Gusto ka niya makaplagan. Kaya kabantay mo sa last word ni Jesus, I am thirsty. Ikaw to. Gusto ang Ginoo nga makaplagan ka niya. Kay nahuman na. Nabayran na niya ang imong sala. Wala na'y rason nga di kakaduol niya. Ingon ana ang Diyos sa ato. Kaya po ang una nga blessing, dako kayo para nato. Kaya say, mura ba ni dakong factor nga dili mo simba ang tao. Dili mo apilog life group, dili mo apilog asan lugar nga iwali ang pulong sa Dios kay taas na daw kayo ang iyahang. Taas na daw kay ang sungay. Ingon lang po nato lagi, no? Sige, ito ang ingon. Duko lang po, bro. Yung bahagi kang portan, duko lang. Ay, maingon man po niya. Hadlo ko, bro, kaya mas matusok akong nas tubang. Dagana, dyan kayo, alibay. Pero, kabalo ka? Isa ramang yun. Walay sala. Nga di kayo pasayloon sa Ginoo. Isa rag yun. Kanarag yung bugal-bugalan ang balang espiritu. But pasabot, imo na banggi sa likway. Imbis mamuhat na ang Ginoo, sa likway. So, sa paman pagpasaylo sa Ginoo, sa likway nimo siya. Gibugal-bugalan nimo ang iyang balaang presensya. Pero kung ang atong sala, lista lang nato nga nakapatay, of course, nakalibutan, posible, presoon yung tana, pero sa mata sa Ginoo, pwede gyapon kaniyang dili itambog sa linaw nga kalayo, ana. Kay pasayloon ka sa Ginoo. Ning sukol-sukol sa ginikanan, sa pamasala. Bisan unsa, imagine na lang unsa sala nga kaya mabuhat. Tanaw ka sa TV. Awaton nimo tanang nasa news. Unsay news na tananan. Ay lang awata joke ra to ha. Basig awaton nun ginoon. No? Papa, gikulata. Wa ka agwanta. Ingon surrender sa anak. Baliktad day gikulata day sa ang ambis ang papa nang kulata sa anak wa kaagwanta nakabalos day anak. So again, wala po'y sala nga di kayang nga wala pa sa hilua sa Ginoo. Ingon na si Lord. Kaya kung imong tan-awon ang resurrection, ang pagkabanhaw, mo ni ang message. Ang kaluoy sa Ginoo mas kusog pa kaysa sa imong mga sayop o kasalanan. Ang gugma sa Ginoo mas lapad pa kaysa sa imong masala. Gahulat ra gyud ang Ginoo kanos ata mo doon. Grabe no, ang Ginoo gyud gentleman ba. Kaya po, that is the first blessing. Number 2 nga blessing. Number 2. Atong basahon. 1, 2, 3, go. A new life.
Ingon po ang Bible, Romans chapter 6 verse 4. Busa ang pagbautismo kanato nagpaila nga sa dihang naghatag sa iyang kinabuhi si Kristo na namatay usab kita og gilubong uban kaniya. Di ba po pag water baptism ta, at say una, wala man po siguro gikandaan sa ilalom no, tas tungaha din balik sa wala bali. Gikan sa mala, gikan sa of course naman kas tubig. Ang image is ilubong ka dito sa tubig. Ilunod ka sa tubig. Nga nag-picture out, nga gilubong punta, kauban ni Ginoong Jesus. Gilubong atong daan nga, kinabuhi. And then, pagkabanhaw, unsa may naitabo? Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa makagagawang nga amahan, kita magkinabuhi usab sa bag-o nga kinabuhi. Kaya po, pag nanata kay Lord, bisan pag unsay ingon ni Satanas ka, inani ka sa una, inani ka, wa mo kay ayo, di ka kaalaga sa Ginoo. Ayaw tuuhi. Kay kaduhang blessing sa Ginoo gibag-o niya imong kinabuhi. Unsa may record nimo, taas kay kag record. Inig kog NBI hit. Nakatry na mo kog NBI. Alam po na, tinood nga hita. Mapariyo, tato, managkuhag police clearance nga, naamday kaso. Dakpan. Isug. Unsa daw, timailan nga isug ang tao. Kuhag police clearance. Kuhag police clearance, kanay kaso. Or kuhag NBI, kaso, isug makaka. Di ba? Dakpan. Di ba? So, bisan pa, taas kitag sala tubangan sa Ginoo. Pero katutanan, kung si Satanas permi kang tawgon nga kung sa imong sala, ikaw kusog ka magsukol-sukol. Ang Ginoo karon ginatawag na ka sa imong ngalan. Gikalimtan ingon ang Bible ang atong masag gipasaylo na to og gikalimtan. Bag-o na ka ini mo tapad bag-o. Na siya presko ka. You know what? Nga nung kinalan tabaguhon, kaya lisod biya po kayo, sama sa utensil ba, kutsara, tinidor. Ganahan ba mo? Sandok-sandok na sa inyo ang mga bata dito sa lapukan. Tapos nigtingkaon, mga na ta, tagdunulan ni kasi mong anak, kutsara, tinidor. Kaya mo gamit. Tapos kamot sa mo gamit ato. Wala, di ba? Unsay buhaton daan. Kung wala, di mo laing kutsara, inyo na lang itong hugasan. Kita pod, gihimot ang bag-o sa Ginoo. Whatever man atong past, colorful kayo, di naman tumatangtang sa ato, sa tubangan sa mata sa tao. Pero dako na ng testimonyo nga, wala gyuday dakong sala, no, pag muduol sa Ginoo. Kaya gyuday tang bag-ohon sa Ginoo. Ban mas sugarol, mas hapyuron pang manok kaysa sa asawa. Ang asawa gusto lang kung may mong manok. Pero na bag-o bitaw. Karon mahay ang manok. Joke ra, bahala ka manuka ka pag mahay ra diha. Kaya po, wala lang po tagipasaylo sa Diyos tungod sa iyang pagkabanhaw. Gibag-o po niya itong mga kinabuhi. Bagong pagkatao, bagong kinabuhi, wala lang taglimpyuhan ang record sa atong kinabuhi, ng piting taasa. Gibag-o pag niya imong kasing-kasing. Sa unang garbuso, di gid mo duol sa Ginoo karon, sige nagduol. Bisag gamay lang. Gamay lang ikinahanglan. Apilon dyan ang Ginoo, Lord. Tabangi ko, Lord, nga makamata ka. Imagine maskin pagmata lang sa buntag, i-apil pansin nato si Lord na ron, no? Kinana ba mo? Ako, mag-pray ko na, Lord, pukawa ko, Lord, o ginaning orasa kay na ako ilakaw. Nakatry ba mo, ana? Wala pa mo katry. Ako nakatry ko nag-pray, ana, no? Lord, pukawa ko, ana, Lord, kay napoko'y trabaho. O, di ba? So, imagine, nasuod na ta. Sa una nga garbuso kay, di gid mo dulo Ginoo karon giusab sa Ginoo.
Wala lang gi-erase sa Ginoo atong kagahapon, gihatagan pa ta niyag potensyal sa maayo nga kaugmaon. Amen. Mauna ang panalangin sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesus. And ingon pa ang Bible, if we are in Christ, unsay pagingon Kuya Jade? 2 Corinthians 5:17. Sa bisan kinsa nga naa kang Kristo, bago na. Wala na ang iyang daan nga pagkatao, kay bago na siya. No, daga na po ta nakita ang kinabuhi diri sa una. Pangutana lang mo, kanama na life group leader. Dagan kay na sila kasulti ninyo. Sa una, pareho ra pud ta na. Katong nagsugod pa ta sa Ginoo, pareho ra pud siguro ta ana nila. Or usay, labaw pa na sila. Pero wala imposible sa Ginoo. Ako po, di ba? Kugadaho mapastor eh. Kaya sa JL, makaingon jud ko, no? Daghan siguro pastor sa JL, wala ka plano magpastor. Pero wala po ko naingon nga, di na ko ganahan. Ganahan ta kay oportunidad makaalagad. Pero wala na ito banapin sa plano na ito nga. Inigbudak ko kung magpastor ko sa JL. Wala sa plano. Ang ato na no, makapalit tag balay, makapalit tag sakyanan, mabuhi tas itong pamilya. Pero kay labaw pa man yun, mas kusog pa yun ang tawag sa Ginoo. Then, wala tayo mahimo. Lord, kung asa may makaalagad. Diba? Kung sa kuan pa, Lord, wala naman yun ko ikabalos. Kaya kung asa ka malipay, di mo ni karon. Master na. Wala ko niuna mo, master mo tanan. Pero kung nagitawag diha, ingnalang po ko. No, chat lang. Number 3, sa pang katulong nga blessing. Itong basahon, 1, 2, 3, go. New hope. Ako na lang ipakita kay Jade. Pakita na ito ang verse. Napoy gi-underline diha nga gihatag sa Ginoo sa 1 Peter 1:3-4. Mao kini ang naghatag kanato. So kay nabanaw si Ginoong Hesus, naghatag daw ni og dakong paglaom. Pwede ba nato ingnon natong tapad dakong paglaom? Dili ni katong asa ta mangutang nga. Co-op to. Kabalo mo nga anong dakong paglaom ato na explain. Pero before tamo adto ana, pag ang hope po changes everything. Tinod ba, Pastor? O, tagaan mo example. Pag ang tao gani, wala na yung paglaom, dali na lang na mo surrender. Tama or mali? Tama, no? Pero ang tao puno pas paglaom, bisag unsi agian, di yun na muundang. Tama, no? Kaya po, salamat sa atong Diyos, kay naghatag siya bagong paglaom sa ato. Dili lang pag yung paglaom, nga kanabit ang paglaom nga cute. Cute mo rag ikaw? Joke ra. Dahil naman ang cute pastor kay, di man tataw gugwapo kay cute ra, kay ang Bisaya day sa cute kay apiki. Sugot mo, alang-alang ba? Ako ara to ha. So, dili po cute ang hope nga gihatag sa Lord. Dili simple. Dili pod katong luya nga hope. Tong weak ba? Walay mahimo. Dili po tong hope nga. Hope lagi pero unta. Wishful man. Wa may pagtuo. Kundi kabalo mo unsay gisulat sa Bible. Sa English po dili sa Bisaya mo gigamit dakong paglaom. Sa English po, living hope ang English. Subot pa sabot, gitagaan ta sa Ginoo og tinuod og buhi nga paglaom. Now, mangutana mo, nganong buhi nga paglaom, pastor? Kaya nga itong paglaom, wala nakabase sa imong circumstansya. Nga, happy ta din, natin paglaom. Pag-guulta, wala nakabase sa imong emotion, imong paglaom. Wala nakabase imong paglaom sa mga tao. Kay kabaluta ang mga tao mapakyas rapod. Bisag sa aran tas tong bana nga i-data, i-pray yun na pilmi kay mas makalimot. Maglalis na noon mo. Kitaw raman na. So, giremind tas Ginoo, dili living hope kay ngano, wala nakabase sa tao. Kabalo mo asa nakabase?
nakabase sa atong Dios ug maluluwas nga buhi. Amen. Dili patay. Wa tag gisaarag patay nga tawo. Wala ningon ang Dios ni Ginoong Hesus nga, di ba? Wala siningon nga, buhion biyati ka, pero patay siya. Muto mo? Pastor, mura raman nagiignan minimog, hatagan ta mo 1 million. Tanan, tagsa-tagsa. Niya, pag-ana ni mo sa mga bulsa, Pastor, oh. Binuang. So, dili po yung na ang Diyos. Kaya buhaton sa Ginoo, kay buhi siya. Living hope. Amen po ba? Amen. So, tungod kay buhi ang atong Ginoo ug manluluwas, maong buhi po ang atong paglaom. Tungod kay ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, tungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, paglisod na gani atong mga kinabuhi, makadawat tag paglaom. Kung imong prayer, wala na tubag, tagaan ka po kasi yung paglaom. Kung moagi kag kapakyasan, tagaan ka sa Ginoo paglaom. Kung moatubang kag kamatayon, sama sa akong uncle, ang abalo ko, no? Itong pastor po nato dire, si Daddy Jerry. Tagaan po ka sa Ginoo og paglaom. Kaya, ingon sa Bible, pag mamatay gani ang nagtuo kay Ginoong Hesus, dili daw ni kawadon. Ingon sa Bible, ginansya. Kuyawa, no? Namatay, tas ginansya. Kasi ginansi, pastor, nasa flag spelling. Ginansya, yun nga naman. Na paglaom. Diba? Pero sa kalibutan, ano sa ginahatag? Depression, stress, nawa ng hairline na to, kalas na kay tag sabon. Etong buhok, ning atras na. Inig manghilamos na, tama na diri mo. Bis diri ra agtag, diri ra tama. Ay! Kaya po, ina mong kagalingon, i-remind mong kagalingon ani nga message. Nga muni ang resulta sa pagkabanaw ni Ginoong Hesus. Kitagaan ta niya paglaom. When everything seems to fail, God is your hope. Si Jesus ay imong hope. Ayaw kalimot, ana. Tungod kay buhi ang atong maluluwas, buhi pod ang atong paglaom. Number 4, second to the last. Basa, no? 1, 2, 3, go. Access to God. Blessings at me. Blessing ni ano man. Di nakakinahanglan magpadala pa, pastor. Pwede pa-appeal sa imong prayer, pastor. Di ko kadsulod manggod, pastor. Murag check up ko. Say check up. Check up ka. Dapat may check up ron. Wala na may check up ron. Kaya chat-chat naman ron. Ang ginastorya sa mga tao ron, wala ko'y data. Social na tanong. Sa una, check up raman ta. Tapos inig mag-group message ta, send to mini. Send to all. Tapos pag maka-chat sa crush, mingon dahil, ay, sorry, wrong send. Atik-atik, send, I love you. In other words po, tungod sa pagkabanaw ni Jesus, nanatay connection sa Ginoo. Nanatay access sa Ginoo. Parang diri ba? Kasi may nagpasulod ninyo diri. Dami pa. Lain na po ni mo, pastor. Ikaw ba ito nag-welcome na mo? Nakasulod ta diri kay natay access. Nakasimba ta tay natay access sa Ginoo. Pag nakasimong balay, di na kakinahanglan. Muanhig yung ka sa church para mag-pray. Nakay access dito sa Ginoo. Ngano man na, tungod sa ibuhat ni Ginoong Jesus. Tungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesus. Unsay gingon sa Bible? Romans 5 verse 1. Busa, tungod kay gipakamatarong naman kita, pinaagi sa pagtuo kay Hesukristo, maayo na ang atong relasyon sa Dios. Fact check. Kung wala kay Ginoo sa una, ako wala ko Ginoo, kaaway ta sa Ginoo. Unsaon man kuno nato pagbaton og access sa Ginoo kung kaaway ta.
Kaya salamat ni Jesus, gimatarong ta. Karon ang atong relasyon sa Ginoo maayo na. So every time mo duol ka sa Ginoo, dunggon ka sa Ginoo. Kabantay ba mo sa una, wala pa tay Ginoo. Pag siran ta sa word ni God, murag bantok nga bato atong heart, oy mauntol. Pong. Karon tingal kita no, murag gyud tag usa man ni pastor no, nakagistorya dapoy mo istorya sa akong heart. Na ako'y ma-remind nga verse pastor, ning mo istorya ka. Gibasa nako. Namuhat ang Holy Spirit. Tungod na gyapon sa gibuhat ni Ginoong Jesus. Kaya po, makaduol naman ta sa Ginoo, muna akong tambag. Ay, dili na akong tambag. Tambag sa Diyos. Next verse, kuya. Hebrews chapter 4, verse 16. Na naman tay access. Busa, dili kita Paano ko? Mura man tag mo duol og stage noon. Ikaw na. Pre, ikaw pre ba? Ha? Magtukluran na, pamus mo kagulingon, ining mag-pray ka. Ikaw na pre, dili ikaw pre. Kaingon ko, sakto pa ka na yung mong gibuhat. Tambag po. Tambag sa Bible. Ayaw sayanga daw ang access. Ayaw pagpanuko og duol sa Dios. Duol sa trono sa grasya sa Dios. Kay panalangin na gihatag ni Jesus. Kaya po, ako nalipay ko, naamo karon no? Wala mo sa beach. Ano man, but pasabot, wala po ninyo gisayang ang access ninyo sa Ginoo. Labaw pa ang Ginoo sa beach. Ang beach bitaw, maligo ka pag huli nimo, sunburn na ka. Na-enjoy tud ka, pero kawang na gihapon. Pero ang Ginoo, pag unahon nimo, unsa man, lami sa pamati. Tagbaw, tagaan kag katagbawan sa Ginoo. Bisag nag-agi ka og butang pa lang nato ha. Bisan pag manok ka, nga niagi sa Jollibee. Unsa kay baligya sa Jollibee? Dugos. Unsay baligya sa pagkaon baligya sa Jollibee? Chicken. So bisan pag manok ta mo agi tag Jollibee. Day gyud ta mabalaka. Ano man day mabalaka man ang manok sa Jollibee, pastor? Kay sesod anon. Salamat sa nakaget sa akong joke. Murabag, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because you are with me. Di po ba? So, ayaw gid sayanga. Pray every day, basag Bible. Kabalo mo, kita lang man ang nagiging babag nga di nato madawat ang gusto'y pasabot sa Ginoo. Ngano man, gusto ni God nga makigstorya nato, pero kita dili ta mo hatag panahon. So hatag panahon, imong tapad, hatag panahon. Hatag panahon, no? Hatag na pud pastor. Unya na ng hatag kwarta, unya na panahon sa ta. Hatag panahon. So hatag panahon, ampo ta. Life group ta. Ano man, ikabalo ta na natay access sa Ginoo. Ma-bless kay ta, musimba na tag once a week, kana pa bang daghan tag apilan kada semana. Diba? Mag-life group pa ta sa balay, bless. Kung bless tag Sunday, pag weekdays, na kay life group, bless na ka. Das nagdibo pa yung ka every day, bless na ka. Plus nagpray pa yung ka kada taon-taon, bless na pa yung ka. Kaya ako bitaw, nakaunaw na ako ba? How can you tell that you're a JL without telling me that you're a JL? Abalo mo sa ito, bag? Unsaon ako pagkabalo nga JL mo? Nga dili mo moingon ako nga JL mo. Ang tubag, namoy alarm sa 3:20. Kadapon. Nga naman nato na pirmi buhaton, pastor, mag-pray ta every 3:20 in the afternoon. Kay nanatay access sa Ginoo. Sayangan pa ba nato na? Hello? Tama ba ko'y kastorya? Amen. Hindi mo tapad, ayaw sayang. Oh, di ba? Sige, pastor, kay lain na nyo lang tawa. Number 5. Number 5. Muna ikalima nga blessing.
Atong basahan, 1, 2, 3, go. Life that overcomes. Anang kinabuhi nga madaugon. Sa ikingon sa verse. Romans 8 verse 11. Unya, tungod kay ang Espiritu nga nagbanhaw kang Hesus Kristo, unsay naa daw? Anaa. Inay mong tapad, ipasiguro yun siya. Naana nimo. Oh. Ang pautana karon, ano si tag mura man tag perle na sunogan og pispan. Hello, nagets ninyo si pastor? Magkinabuhitan mo og permita na pildi. Ako basin ang tubag, wala ta kagamit. Wala na to nasabtan nga nana daytay gahom. Dili gahom ha nga presikihor ha nga manghaplas tay malupad. Dili na nga gahom. Gahom nga mo balibad sa sala. Di ba? Pwede mata mo say no. Mura man tag ning appeal, don't say no challenge. Don't say no. Kabalo mo ana kanang unsay iyang gusto buhaton nimo for 24 hours. Niya wa siya kabalo ba mo dayton challenge. Napaisa na no katong unsay mo hikapon sulod sa tindahan paliton niya. No, don't say no man. So kung mahikapan na suda no niya imong anak imong kuyog anaon tanan paparatata. Pag ito dapit dito pa skindihan. So balik ta po dili na po ta pildiro. Ini mo tapad daog na ka. Daog na. Kaya sa English, medyo di kayo mo familiar anino kay Bisaya manggod. Pero sa English, in all things you are more than conquerors. Ala pagkasulti. Kabalo ba mo inani na lang illustration. Kailan ba mong money? Dili itong inadlaw ha. Itong Pacquiao. Di ba si Manny Pacquiao, unsa kay siya? 8 Division World Champion, di ba? Conqueror. Mag-agree mo? 8 Division, siya champion. Pero si Jinky, more than conqueror. Si Jesus mo yung nagpadaog nato. Kita mo na tag Jinky, more than conqueror. Si Jesus atong champion. Kita, kasabay lang niya. Kaya po sa itong pagkinabuhi diri, bisag daghang problema pagsulay, no, maingon ta nga, na imbes na anak ko sa Ginoo na problema. No, ang problema na anag yun na, manakay Ginoo wala. Given na naaning kinabuhi. Pero unsa man nato pag-emerge nga victorious, nga conqueror, kung naa kay Ginoo sa imong kinabuhi. Kinsa may muhatag na tog kaalam pag natay problema? Ang Ginoo. Kinsa may muhatag na tog kalinaw kung imong hunahuna perti na kaaburido o grabe na kanabalaka. Kinsa muhatag kalinaw? Ang Ginoo. Kinsay mo tubag sa atong pag-ampo? Ang Ginoo. Kaya dili ka pildi kung naa kay Ginoo. Naa kay kinabuhi nga ma-overcome. Kabalo mo nganong nadawat nato na tungod ni Ginoong Hesus dito sa cross. Kaya po akong pag-ampo o akong tinguha nga nasabta nato nga dako man day kay gibuhat ang Ginoo sa ato. Usay labay-labayan na natong cross. Mataw gamay ra kay ubos ra kay ng panlantaw sa cross. Wala sila kabalo. Ang cross po reminder nga dito ta gidaog sa Dios. Pildiro tatatanan pero gidaog ta sa Ginoo dito sa cross. Gihatag sa Ginoo yang kinabuhi. Kaya po before kumuhuman, no? Ang paggabanhaw ni Ginoong Hesus, usa ni deklarasyon sa Ginoo nga nothing in your life is too strong, is stronger than the power of Jesus. Gi-remind lang ta sa Ginoo, kung kaya sa Ginoong pildiyon ang kamatayon, kana pa ba imong problema? Kung kaya sa Ginoong mabanhaw gikan sa minatay, kana pa ba imong kaguol? Dili kaniya tabangan. Ang pautana lang, gitugutan ba nimo mamuhat ang Ginoo sa imong giagian? Kita tanan naman tayo giagian.
Sa timailan nga natay giyagyan. Na, buhi pa man ta. Pero tanaw kay ng mga tao nga duol sa Ginoo, di ka kabantay. Naday problema, no? Pero may mga kagating si, oy, nakay problema po. Naliwat naman ka sa Ginoo nga imong gisimba. Lami kay no, nga liwat ta sa Ginoo, no? Di ta may imong Ginoo, pero liwat ta sa kinaiyan sa Ginoo. Si Jesus man po, ning agi man po sa tanang kalisdanan diri. Pero nagmadaogon manggihapon siya. Diba? So kita pa ka nga kauban ni Ginoong Jesus, kita pa ka nga kasabay niya. Kaya po maigsuon, in conclusion, kung pong i-request ang worship team, no? Muani na diri. Kaya para i-wrap up na nato ni. In conclusion, imagine po nato, no? Di alam mo ba naglingkod. Namatay si Jesus. Human siya namatay, gikuha man siya, no? Gibutang sa lubnganan. And then, aabi sa impyerno, no? Whew! Human na gyud. Ana si Satanas nga, ay salamat, salamat Ginoo. Daw na. Muana basta na salamat Ginoo. Dili siguro siya salamat Ginoo, no? Satanas gud siya. Ana siya, salamat, nadaog na gyud ko. Anak po ang disciples, yung 12 or 11 na lang day, kay naghikog man day si, nganong naghikog si Judas? Kay Judas man siya, no? So, bitaw-bitaw. Mo gani ang ngalan. No? So, joke lang. Abi sa 11. Kasi 11 na lang man to, di ba? Naghikog naman ang isa. Abi nila, wala na gyud. Abi siguro nila nga, mo man unta to itong gi-expect, di ba? Mo man ta to. Siya, grabe naman itong milagro. Pero, namatay man. Anak sila eh. Pero kabalo mo, sama karon Domingo pod sa kadlawon, ang bato nga berting dakuha nga gibantayan og gwardiya ning sibog. Ning gawas si Ginoong Hesus gikan sa minatay. Amen po, naibawat akong balibo. Nga naman, gi-remind ta sa Ginoo karon ang kamatayon nga mura untay pinaka. Di ba? Ingon pa nila, duha ray di malikayan sa tao aning kalibutan na. Buhis o kamatayon ra gyud. Pero kanang kamatayon na pildi sa atong Ginoong Jesus. The stone was rolled away. Napildi ni Lord ang kamatayon nga kabaluta mo na bayad sa sala. Pero napildi na sa Diyos. Kaya kung napildi niya ang kamatayon, kana pa ka atong problema? Kung napildi sa Ginoo ang lubnganan, kana pa ka imong gibati nga guilt? Nga ginalimbungan lang ta ni Satanas? Ginaignan ta nga, di man ka-deserve. Di man ka-deserve. Inana ramang ka. Alagad-alagad ka. No. Nakay bagong life diha sa Ginoo. Just allow God. Kung napildi sa Ginoo ang kamatayon, kaya po niyang tagaan kag bagong sinugdanan sa imong kinabuhi. Dagan kang gustong itama, unhunungin na nga ikaw lang mo diskarte. Pangayagtabang sa Ginoo. Pangayagtabang sa mga taong gitagana sa Ginoo sa imong kinabuhi. No, usahay, dili man sign of weakness nga moduol ta para magpaampo. Magpakuan. Magpatabang. In fact, muna'y rason nga nung tao ta, no? Kay no man is an island. Walay tao nga mag-inusara na lisod kay na. Kaya kung kung tinuod nga kapoy na ta, kung tinuod nga feel na nato, no? Nagikapoy ta, kapoy na ta mag-pretend nga kusgan, kapoy na ta sa sala, kapoy na ta sa guilt, kapoy na ta sa cycle, nga balik-balik lang sa itong kinabuhi. Pwede man mo ingon karon nga, Lord, ako man to, Lord. Ako tong gikapoy. Sa tubangan sa Ginoo po, walay pretension. Dili na ta ka-pretend. Pwede na ito hangyon si Lord. Lord, gikapoy ko, tabangi ko. Lord, gusto na ko magbagong sugod. Tabangi ko. Lord,
Dili na ko anang sana all. Next slide, kuya. Next. Morning nga blessing. Nakabantay mo mo. San all. Gusto na ako, Lord, ako na nang ma-receive. Then, ingna ang Ginoo. Kay kabalo ba mo? Ang Ginoo po, gahulat ra niya, ihatag ni mo. Gentleman po ang Ginoo, dili po niya na, dili po siya manginlabot o di ni mo tugutan. Kaya po, manindog tang tanan. Hallelujah. Si God po ay naghatag po og nindot nga mensahe sa atong tanan karon. Gi-remind po ta sa Ginoo nga resibo ang iyang pagkabanhaw sa mga panalangin nga iyang gihatag natin. Ipakita po sa Dios nga kung kaya niyang pildihon ang kamatayon, kaya po ta niyang tabangan sa atong mga kinabuhi. Pero gusto lang po ang Ginoo nga ikaw mismo mo ingon sa iya. O kita po mismo magmasinugtanon sa iyang giya. Kung mayon ta, kulang man ang mga ginahatag nga guidance sa Ginoo. Ay so, dili dagway kulang. Usahay kita lang kulang sa pagpaminaw. Kulang lang sa paghatag pa na. Kaya po, iduko po nato ng ulo karon, tagaan po nato kay gayunan ang tanan, no, nga makaampo. Ayaw lang sa punaw na imong tapad sa wala og sa tuo. While the piano is playing, kita po ay personal na duol sa Ginoo. Kung na may maminsahe ato nga gikonbiktar ka sa Ginoo, kinahanglan nimong pangiyot tabang sa Ginoo, then use this opportunity to pray to God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, God, pamatia po ang mga pag-ampo, Ginoo, sa imong mga anak. Salamat, Lord, nga sa dili untami ang hayan tungod kay kami nakasala. Pero Lord, grabe, hilabihan ka dako, hilabihan ka lawom, hilabihan ka taas sa imong gugma sa among kinabuhi, Lord. Wala po nakapugong ang among kalapasan sa imong pag-ani sa yuta. Ning dayon jud ka, Lord. Salamat kay God. And karon po nga Holy Week, amo po kining remember, gitagaan na mo pili. Lord, nadungog po nimo ang mga personal nga pagduol sa imong mga anak. Ako mapag-ampo, Lord. Ikaw po ang Diyos, Ginoo, padayon mamuhat. Lord, I pray sa bawat anak po nimo, kung na may nakabati o kakapoy, kaluyahon, kung na may mga pagka-burnout, na puno sa kabalaka, na puno, Lord, sa kaguol, kasakit. Lord, ikaw po ang magabisita sa ila karon, O God, o sa matagadlaw silang kinabuhi. I-remind po sila, Lord, nga concern ka sa among well-being. Lord, ikaw po ang Diyos, Ginoo, maghahagakos sa imong mga anak sa panahon nga gikapoy sila ni Lord. And ikaw po ang Diyos magatabag sa tanan po nga gikinahanglan. Gitingwa sa among mga kasing-kasing nga uyon sa imong kabubuto. Kung mapag-ampo, Lord, padayon po nimo ubanan, panalanginan, ang bawat mga anak po nimo. I pray, God, maigsoon, usa lang po ang rason nga nung ang tao na himulag sa Dios ug mo na ang sala. Muna ang dakong problema sa tao. Ingon ang Biblia, Romans 3 verse 23, ang tanang tao nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Meaning, walay tao aning kalibutan nga walay sala. Tanan po nakasala. Ug ingon ang Bible sad, Romans 6:23, ang
bayad sa sala, kamatayon. Pero kabalo mo, tungod sa dakong gugma sa Dios, wala ning sugot ang Ginoo nga tanan niyang binuhat nga tao paingon lang sa kalaglagan. Unsay gibuhat sa Ginoo? John chapter 3 verse 16. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, gihatag niya iyang bugtong anak. Kinsa tong mutuo, dili daw malaglag, kung dili makabaton o kinabuhing walay katapusan. Isa na lamang po ang gusto sa Ginoo para madawat natong kaluwasan. Gibuhat na po sa Ginoo ang pinakalisod nga walay makahimo. Dili po nato kayang bayaran atong mga sala. Di po nato kayang hinloon atong kagalingon. Kaya ang sa gibuhat ni Jesus, siya na po mismo ang ning anhi og ning hatag sa iyang kinabuhi isip bayan. Ang ato na lamang pumbuhaton ingon sa verse, mutuo ta kay Ginoong Hesus ug musalig sa iya dawaton nato siya sa atong kinabuhi. Kaya muna ang hagit, pwede nimo imbitahon ang puno nimo sa imong kagalingon. Lord, nakasala ko, Lord. Pasaylo ako. So good karong adlaw, Ginoo. Akong gibutan akong pagsalig pagtuon nimo. Mga igsoon, si Ginoong Hesus namatay para sa ato. Mao nang kita atong tinguhaon nga mabuhi para sa iya. Ako lamang po mag-pray. Father God in heaven, salamat kay Lord. Among gisalig ang matagusan imong mga anak nga adiri karon. Uban nimi Lord sa matag adlaw sa mong kinabuhi. Salamat Lord. Gitagaan na po nimo og reminder karon this Holy Week sa dakong sacrifice nimo para sa among life. I-bless mo po ang imong mga anak, mga tatay, nanay, mga bata, ate, kuya, mga young professionals namon, Lord, that is a church. I pray, God, whatever desires na nasa ilang heart, ilang endeavors, mga buhat sa kamot, ikaw gin mag-prosper, Lord. And help us, God, to be united in advancing your kingdom here in Tangum, in Osamis, and in Bonifacio, God. Padayon sa nimo panalipdan ang bawat isa. Guide us, Lord. Change our lives. Lead us, O God, from glory to glory. Let it be, God, nga mong mga kinabuhi, mahimog yung kahimuot sa imong kasing-kasing. Ubanigyon mi, Lord, asa mi mo adto. Huwag among gitugyan, gisalig diya sa imong kinabuhi. Sa pangalan Ginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan mo natin si Lord.